Okay. Salamat sa Panginoon. Muli po, isang malakas sa palakpak para po kayo. Kaya pa po tayo ng ating komportable lugar. Sa oras mo ito, tatapon na po tayo sa... Okay. Hindi, ito, Ay pala kayo na monitor sa taas. itsura mo si Pastor. Dako na po tayo sa salita ng Panginoon kung saan ay naniniwala po ako na ang Panginoon ay may personal na sasabihin sa bawat isa atin. Kalabitin niyo muna yung katabi niya, sabi mo kapatid. Isa pa. Kalabitin niyo yung katabi niya. Gusto ko makita ang kinakalabit niya, sabi mo kapatid. May gustong sabihin si Lord sa'yo. Sabi mo makinig ka. Kinig ka daw. Okay, natutuwa po tayo sa ika-8 taong anniversary po natin sa lugar po ito. Una po, salamat sa Panginoon na kasama po namin kayong lahat ngayon. Kasama natin yung mga daughter churches natin sa lugar po ng Banglayan, sa lugar po ng Santiago. Siyempre, kasama po natin yung ating mga kapatid sa Santa Maria ng God's Family. Siyempre, salamat po sa Panginoon sa pagkakataon po ibinigay niya na nagpadala po siya ng kanyang lingkod sa lugar po ito. Ano po, sariwang-sariwa mula po sa lugar ng Macau. Ang ating pong tagapagsalita ngayon pong hapon po ito, siyempre, una ko po siyang halos na pagkukwentuhan, na pagkakausap nung panahon po ng pandemic, kung naalala niyo po. Panahon po ng ating DDJ program, halos si Pastor, yung po kasi tagapagsalita natin ngayon tuwing hihilingan po namin na mag-host, salamat sa Panginoon. Kasi lagi siyang available sa kabila ng pagiging busy po sa lugar po ng Macau, sa trabaho, at gayon din sa ministry. Hindi na po ako magsasalita ng maraming pa patungkol sa kanya, pero sa marami, kilala po siya bilang aga-bulak ng DDJ. O palakpakan naman natin si Lord. At syempre, isa pong lingkod ng Panginoon na purihin po ang Panginoon kasi ako po personal na kumikilala, hindi po simple ang magpastor po sa ibang bansa. Ano po? Pero salamat po sa Panginoon na ibinigay po niya yung buhay niya sa Panginoon para po gamitin ng Diyos sa kanyang po ministeryo sa lugar po ng Macau. Ayon po sa kwento ng ating tagapagsalita ngayon, 16 years old, nung nakakilala po siya sa Panginoon, at purihin po ang Panginoon, hindi na rin po siyang bata sa panahon po natin ngayon, pero nagpapatuloy at ginagamit po ng Diyos. Tawagin ko po ang lingkod ng Diyos na kanyang gagamitin sa bawat isang po sa atin. Handa na po ba kayo? Ulitin ko, handa na po ba kayo? Amen? Bagamat, alam ko po na sa pinanguupuan nyo, medyo mainit. Kasi sabi nga ni Pastor Bobby kanina, bumubulong. Sabi niya, Pastor, magandang problema to. Magandang problema na hindi na tayo magkasya sa lugar natin. No? Mas bakit yung wala tayong makilagay, ano po sa lugar na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya naalala ko nung pumasyal si Bishop dito, nung huli niyang pasyal, hindi ko alam kung anniversary nung panahon yun, sabi niya, Pastor, bago pa building natin, pero ang tanong na ni Bishop, Pastor, pwede bang ibahin yan dyan? Kasi nakita niya, masikip na itong lugar na ito para sa atin. At ulitin ko, maganda pong problema yon kasi ang gusto ng Panginoon, umabot talaga tayo ng maraming kaluluwa pa para sa Panginoon. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, bago ko tawagin, binibitin ko po talaga kayo. Sabi mo sa katabi mo, tiyaga-tiyaga lang. Sabi mo, pakinggan mo yung sasabihin ni Lord. Tatawagin ko po yung ating bisitang tagapagsalita. Siya na po magpakilala sa kanya pong kasamang minamahal. Ano po? Tawagin ko po, Pastor Edwin Alvaro. Palakpakan po natin si Lord. Dati po, pangarap lang
nakikita ko lang po kayo, nakikita ko sa Facebook, sa social media. Ngayon po ay sa biyaya ni Lord, dinala po kami dito sa imbita po ng inyong mahal na pastor. And we are so thankful, we are privileged to be here. Kasama ko po ang aking mahal na asawa. At ang aking pong mahal na mahal, mas mahal ko po ang biyanan ko. Amen. So, thankful, we are so grateful. Una po kay Lord, at kami po ay bumabati ng a blessed, happy 8th anniversary po sa bawat isa. Can we give a clap offering to our Lord? Amen? Ito po ay katapanan ni Lord, biyaya ni Lord, kabutihan ni Lord, bawat taon, and 8 years po, hindi po madali ito. Pero dahil po ang Diyos po natin ay mabuti, tapat, kaya magpasalamat po tayo at dinala po niya tayo dito sa isang lugar at tayo po ay binigyan niya ng isang pastor, tapos yung mga leaders po nagpapagamit, tayo po minahatinan. That shows one thing, nagpapatutupo talaga ng buhay ang ating Panginoon. Amen po ba? Kasi lahat naman tayo nandito kasi meron po tayong kwento sa ating buhay. Ang kwento po natin talaga ay kung paano tayo binago ng ating Diyos. Ito yung ating kwento sa lahat ng taong mamimit natin. Mamit man natin sila in the future o yung mga tao na kilala sa ating dati, nakikita nila kung gaano kabuti si Lord kasi tayo mismo nakaranas ng kabutihan ng Diyos. At ito po ang gagawin natin sa araw na ito, magpasalamat and to celebrate because of what the Lord has done. Amen po ba? Amen! So may I ask everyone, tayo lahat ay tumayo and let us read our passage for tonight. So our passage is found in Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Ang title po ng message natin sa araw po na ito, sa hapon po na ito, is rooted in the Spirit, bearing fruit for His glory. Sabi po doon sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Pagpalagi po ang salita ng ating Panginoon, tayo po ay panidalhin ng linggo na naserve. Panginoon, maraming pong salamat sa araw po na ito, God, that we can come here as your church, as one body. Lord, celebrate po namin ang God, kabutihan niyo po, Panginoon, sa amin. Salamat po sa buhay na walang hanggan. And Lord, continue, God, to minister to your people. Malaya ka po, Panginoon, gumalaw sa buhay ng bawat isa. Lord, sa araw na ito, God, turuan niyo po kami ng iyong mensahe. Itago niyo po ako sa iyong likuran. Apart from me, Lord, atin doon natin, O God. Pero Lord, napunta po kami dito because of one thing only. Ikaw po, Panginoon, ang magitaas po namin, O God. Minsan pa po, bless the word that we are about to receive. Thank you, Lord, for this church. Lord, kayo na po ang mag-bless, Lord, sa inyo pong mahal na pastor, sa bawat isa po dito, sa inyo pong church, O God, sa Narvacan, O God. Lord, yung mga padating pa lang po, ingatan niyo po sila, Panginoon. Lord, yung mga kasama namin, nanonood lang po sila online, be with us, O God, bless us, O Lord. Minsan pa po, we give you praise and glory. Ito po aming dalangin, O God.
In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Praise the Lord. Sige po, makakaupo po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, let us rest in the presence of the Lord. Magpahinga daw po tayo. Sabi na ating pastor, kanina ay yung daw po siguro nainitan, pero hindi yun ang problema natin eh. Mas masarap maging mainit kay Lord. Amen? Hirap yung maging malamig ka sa Panginoon. Okay? So tayo po bilang mga Kristyano, naniniwala po ba tayo na we have a beautiful life? Sabihin mo nga sa katabi mo, you have a beautiful life. Kasi to be a Christian, ito dapat ang lagi natin isipin. To be a Christian is to have a beautiful life. Na ang isang tao daw po, kapag nakakakilala na siya sa ating Panginoon, siya na daw po ang pinakamasaya dapat na tao. Do you believe that? Kasi again, sabi po, sa Mark chapter 8:36, sabi po doon, what does it profit a man to gain the whole world, yet forfeit or lose his soul? Kaya dapat daw po yung goal ng isang tao ay personal daw po niyang makilala o malaman kung ano po ba yung purpose ng Diyos sa buhay niya talaga. Kasi sabi sa ating passage, nasa iyo na daw yung lahat ng bagay sa mundo. Yung iba, pag sinabi nila na kapag nasa akin na ito, magiging masaya na ako. But that is actually not true. Kasi nangyari na rin sa atin ito. Gusto ko nito, tapos natanggap natin. Pero after na natanggap natin, parang in a few seconds, parang baliwala na lang, may nahanap rin tayo. Kasi ito po talaga ang purpose natin. The most important na mangyari sa buhay ng isang tao ay ang makakilala sa ating Panginoon Diyos. Amen. That's why to be a Christian is the most important life a person can ever have. At ito po ang mensahe na dala-dala ng bawat isa sa ating dito. We have a good news. Marami po nangyayari ng good news. Marami ng problema sa mundo, kahit tayo dumadaan tayo sa sari-saring problema, pero tayo pa rin po ang gagamitin ni Lord para ituro sa kanila kung sino daw po talaga yung sagot sa problema ng tao, which is our Lord Jesus Christ Himself. But then, many Christians, pansinin po natin, bakit parang sila pa yung hindi nila naiintindihan na dapat sila yung mas masaya, pero parang kapag sila itinignan mo, parang mas malungkot po sila. Na hindi nila naiintindihan na kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ikaw ay kumpleto na sa buhay. Kaya ito po yung dapat na maintindihan natin na tayo po, as a Christian, we are someone who is full of life. Ano ngayon ang pagkakaiba mo sa tao na hindi pa siya nakakilala? Kasi baka mamaya, kapag titignan ka, parang mukhang mas masaya pa yung mga tao na hindi pa nakakilala kaysa sa iyo. Na dapat ikaw na yung nakikitaan ng pag-asa sa buhay. Do you believe that? Kasi po, ang buhay po natin sa mundo, panandalian lamang kayo. We are not guaranteed kung ano yung mangyayari bukas. Sometimes, di po ba, yung pera, nawawala. Sometimes yung trabaho, nawawala. Yung maraming bagay sa mundo hindi natin control. Pero yung mga bagay na control natin, sabi ko nga po sa year natin kagabi, ito yung binigay sa atin ng Panginoon na kailangan natin pagbutihin. Yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Yung pagkatawag daw po natin kung paano tayo gustong lumalim sa Kanya. Ito po yung mga bagay na po pwede natin kontrolin sa ating mga sarili. That's why we have to prioritize our spiritual growth. Amen. Do we believe that?
kailangan mong ma-prioritize yung paglago mo spiritual. Nakabalang isang Kristiyano daw po, napakahalaga na maunawaan niya, bakit ba ako nandito sa church? Bakit ba ako naligtas? Bakit ba ako na-born again? Bakit ba ako ma-attend dito sa church? Bakit kami nagsiselebrate ngayon? So we have to have this deep sense, hindi lamang dahil nakasanayan na natin umattend eh. Ito na yung lagi natin ginagawa. Pero, baka mamaya nagiging ritual na lang ito. Hindi na natin nakikita yung purpose ni Lord, bakit tayo nagsama-sama ngayon, nagse-celebrate because of what the Lord has done in the first place. Kaya ito po yung sinasabi ni Apostle Paul, nasa umpisa pa lang daw po, ng sulat niya sa Galatians, gusto na niyang ipaintindi sa kanya, sa mga minamahal niyang mga taga-Galatians, na kung ano po yung ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Sino po ba yung Kristiyano dito? Amen! Gusto kong maintindihan ng mga taga-Galatia bakit sila nakakilala sa Panginoon. Ito po yung mensahe ko na sinasabi ng ating passage. Again, ano po ba yung gospel? Gospel means may relationship ka na sa Diyos. Dati wala. Pero ngayon po, kilala mo na ang Diyos at kilala ka na ang Diyos, ng Diyos. Paano po nangyari yun, no? Kasi di po ba dati, God made everything perfect. Pero ano po yung nangyari? Nagkaroon po ng problema, nagkasala po ang ating mga ninuno. Tapos nung nagkasala po ang ating mga ninuno, lahat po ng napakagandang ginawa ng ating Panginoon, lahat po yun ay nawala. But then, hindi po natapos din ang istorya. Ang ating Panginoong Diyos po, siya po ay nagkatawang tao, siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, sabi ko nga po sa umpisa pa lang, kung ikaw ay nakakilala sa ating Panginoon, you have a beautiful life. Yung gusto po ng Diyos na mangyari sa tao na nasira, ay ngayon po ay nabuo na po muli. Kaya again, ito po ang ibig sabihin ng sineselebrate po natin ngayon. That's why, yung concern ni Apostle Paul sa pagpapaliwanag po niya dito po sa ating passage, sa ating po mensahe sa hapon na ito, gusto pong ipakita ni Paul kung paano ka lumalim. Sabihin nga po sa katabi ninyo, lumalim ka kapatid. Lumalim ka, kapatid. Mahirap yung mababaw. Kailangan daw po tayo lumalim. Ito po ang concern ni Paul, how can we stay rooted para daw tumibay tayo sa ating paglago? How can we stay rooted in the Spirit? Kasi tingnan niyo po, no, paano kapag ang isang Kristiyano nanatili siyang mababaw lamang? Hindi siya lumalim. Again, ang sabi po ni Paul, hindi daw natin mararanasan yung contentment sa ating buhay. Contentment saan? Contentment sa ating Panginoong Diyos. Kasi kung hindi daw natin nararanasan na contento tayo sa Diyos, madali lang tayong hatakin ulit pabalik ng away. Ngayon, kung hindi daw po natin nararanasan na makontento tayo sa ating Diyos, ito nga po yung gustong sabihin ni Paul na pwede tayo mauhaw sa ating Panginoong Diyos. Sa presensya ng ating banal na Espiritu Santo. Being rooted in the Spirit, bearing fruit for His glory. This is the message. Sino po rito yung naalala ba niya yung unang beses o yung unang araw na nakakilala siya sa Panginoon?
ba yun? Ako po, kapag binabalikan ko po yun, sabi ko nga po kay Pastor, nag-share sa akin, na dati hindi naman ako ganito, na dati hindi naman ako umatin sa church, pinipilit lang ako dati noon. Yung mga bagay na patungkol sa Diyos, boring sa akin yun. Pero nung nakakilala po ako sa Panginoon, doon ko po nakita na napaka-importante pala ang makakilala ko. Sino po rin naalala pa niya nung una niyang tinanggap si Lord? Amen. Kasi kung hindi daw po natin iisipin na lumalim, then may tendency, may danger na baka lumalim tayo. Yung zealousness po natin sa Panginoon, nung una tayo nakilala, na di po ba parang lahat ay bago sa'yo. Dati, ayaw mo magbasa ng Bible, pero nung nakakilala ka, naging interested ka na sa pagbabasa ng Biblia. Nagkaroon ka ng devotion time na sa pananalangin, na araw-araw ngayon, gusto mo na ngayon magbasa ng Bible, gusto mo nang manalangin. Everything now that you are doing, kasi nauuhaw na daw po tayo sa ating Panginoon. Pero, lagi po natin tandaan, may tendency pa rin naman namin tayo. Kaya nga ito po ating message sa araw po na ito, na kapag hindi daw po tayo nag-ingat, yung zealousness na yan, yung init na yan, kapag hindi natin iningatan, mamaya ay agawin daw sa atin ng maaway. Kaya napakahalaga na lumalim tayo sa Espiritu Santo, ipaglaban daw po natin yung ating paglabing sa Panginoon. Kasi po kung hindi po natin ipaglalaban, yung mga dati po natin ginagawa, again, sabi ko po sa inyo, yung mga devotion time ninyo, mababawasan yan. Sino po rito yung araw-araw nag-devotion time siya? Napakahalaga po yan sa gawain natin. Na bago po tayo humarap sa challenge po ng buhay, ay kausapin mo muna si Lord. Pasalamatan mo muna, pag-aralan mo muna yung salita niya. Di ba ano po ang sabi sa Bible? I have hidden your word in my heart that I might not Sin against you. Again, if we are not rooted in the Spirit, madi-distract daw po tayo, mawawala daw po yung focus natin sa paglago natin bilang Kristiyano. Hanggang sa maging komportable ka lang sa level mo, ayaw mo nang lumalim, ayaw mo nang tumaas yung pagiging antas ng Kristiyano mo. Ayaw na po natin lumago. Mahirap kapag puro gatas ka na lang. Sino po rito yung gusto lagi ay gatas ang kanyang lulo? Huwag daw po. Kailangan may karne dito tayong pinakain. So again, Kristiyano po tayo, but we are not effective. This is the message na kailangan na mumunga tayo bilang mga Kristiyano. That's why, ang sabi po ni Paul sa passage po natin sa Galatians, let me read to you. Sabi po doon, Galatians 5:16-18, sabi po, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. O yung sinful nature daw po natin. For the desires of the flesh are against the Spirit, for these are opposed to each other. Meaning, magkalaban daw po sila. Ano daw po yung reason bakit daw po nakikipaglaban yung flesh sa atin? Kasi ang sabi dito, to keep you from doing the things you want to do. So always remember, ang isang Kristiyano, nasa kanya na yung Holy Spirit. So yung mga bagay na gusto gawin ng Holy Spirit, yun na po yung inuutos sa atin na magpakalalim tayo, mag-aral tayo ng salita niya, gawin natin lahat ng pinagagawa ng Lord. Pero dahil daw nasa flesh pa rin tayo, pinipigilan
ito ng flesh. Yung mga bagay na gusto ng Holy Spirit para ikalalago ng ating spiritual, mayroong opposing force daw po na lumalaban. That's why, ang sabi po ni Paul, ang paalala niya sa verse 18, you are not under the law anymore. Kasi nga, you are being led by the Spirit. Sabi po dito, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Kaya nga dito na po pumapasok yung mga verse na sinabi po natin kanina, na meron na po tayong love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, humility, self-control. Ito na daw po ang nakikita sa atin. Kasi nga, you are now producing the fruit of the Holy Spirit. Andiyan pa po ba tayo? Sabihin mo sa katabi mo, makinig ng mabuti ka, Pastor. Pinadala ni Lord na, para sa ating pag-mensahe. Tingnan po natin, sabi po sa ating message, nakikita na sa ating mga sarili, you're now producing the fruit of the Spirit. Kasi dati wala kang mga pagmamahal eh. Pero ngayon, meron na. Kahit po yung mga tao dati, iniibig mo lang yung mga kaibig-ibig. Pero ngayon, kahit hindi siya kaibig-ibig, minamahal mo na rin. Kasi tinuturuan na tayo ng Panginoon magmahal eh. So ito na po yung pinoproduce sa atin. You have now joy. Di po ba dati, kinakanta lang natin ito eh. The joy of the Lord is my strength. Pero ngayon, you have now that joy na kahit na alam mo mahirap ang ministry, kahit na alam mo na pagod ka sa ministry, masaya ka pa rin. Kasi alam mo, para sa Panginoon ang ginagawa mo eh. Ito po yung ibig sabihin dito na you have now the joy kasi si Lord yung pinaglilingkuran natin. Kaya nga po kapag naging Kristiyano ka na, again, my beloved, MMG and my love, there is now no turning back. Kapag tayo po ay nakakilala na sa ating Panginoon, wala na daw po turning back. Especially when you are rooted in the Holy Spirit. Lalakad ka na ngayon sa Espiritu Santo at ito na daw po ang mangyayari sa iyo. Magiging maingat ka na sa pagiging Kristiyano. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, maingat ka na sa pagiging Kristiyano. Bakit tayo nag-iingat sa pagiging Kristiyano natin? Kasi meron ka na nire-represent. Sino yung nire-represent mo? Si Jesus. Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nag-iingat kasi you're now representing our Lord Jesus Christ. At kapag hindi daw natin nire-represent ang ating Diyos ng mabuti, siyempre isipin nila, tayo Kristiyano, at hindi rin tayo pwedeng patagong Kristiyano. Sino dito yung patagong Kristiyano? Na ayaw niya sabihin na Kristiyano na siya. Nag-born again na ako. Huwag po, no? Kailangan ng isang Kristiyano nakaka-attract. Hindi siya iniiwasan. Magtaka ka pagka iniiwasan ka ng tao. Kasi dapat daw, tayo po yung asin, tayo daw po yung ilaw, tayo daw po taga-turo. Kasi ang kinakwento mo nga ay yung kwento ng buhay mo. Kung paano tayo binago ni Lord. Again, let me balance this. Ang Kristiyano ay magkakamali pa rin. We are not talking about hypocrisy. Magagalit pa rin ang Kristiyano, sisigawan ka pa rin yan, magkakamali pa rin bago
siya dati kay Lord. Hindi siya nananatili doon po sa mali. Alam na niya na ginagawa niya. Yan po ang ibig sabihin. Sabi po ng ating Panginoon, by their fruit you will know them. Kaya hindi po mapapakali ang isang tunay na Kristiyano kapag hindi ayos ang kanilang buhay. Kaya po dapat nakikita yung bunga ng ating paglilipas. Nakikita po ba yung bunga sa atin? Amen. At kapag may mga kasama tayong hindi pa nakakilala, ay sila yung nagsasabi, kaya pala ganyan siya. Kaya pala nagbago na siya. Kasi, Kristiyano na. And finally, as I end my message, my beloved MMJ Mamarata, I want to end my message by giving you 3 fruits. Sabihin mo ako, 3 fruits, 3 bunga. Sige nga po, sabihin mo ako, 3 fruits. 3 fruits. Sabihin mo sa katabi mo, 3 bunga yan. Pakinggan mo mabuti. And I pray that we will remember these 3 fruits. At lagi po natin i-cultivate ito. Lagi po natin ipamunga ito sa ating mga sarili so that we will be always bearing fruit for His glory. Number 1 fruit na kailangan kong laging nakakitaan o nakikita po sa atin is the fruit of knowing. Napakahalaga na nakikita sa iyo na kilala mo talaga si Kristo sa buhay mo. Na wala nang mas hahalaga pa sa iyo kundi ang mas lalong makilala si Kristo. Na hindi lamang option sa iyo yung ganito gawain. Na para bang, ay kasi nandito ako, kasi napilitan ako eh. Ay, bakit ba ako nandito? Bakit ba ako Kristiyano? Bakit ba ako tumatayo? Bakit ba ako nagpapagamit? Kasi, kilala ko ang tumawag sa akin. Opo, na pagkatapos ng anniversary natin, ay baka mamaya isasantabi na lang natin ang ating Panginoon. Okay na, tapos na ba na yung anniversary? Light lang muna ako. Opo. Si Jesus po ba talaga yung hari ng ating mga buhay? Si Jesus po ba yung Panginoon o yung nasusunod sa ating buhay? Gusto mo lang ba siya na tagapagligtas? Pero ayaw mo siyang gawing Panginoon. Jesus is both Lord and Savior. Hindi po pwedeng isa lang. Hindi po pwede na kung gusto lang nating sumunod, ay susunod tayo. Ito gusto ko to, ito ayaw ko to. Pag ayaw natin ay hindi na tayo susunod. Huwag daw po tayo magsawa na kilalanin ang ating Panginoon Diyos. Make it your desire. Sabi ko nga po sa inyo, kung wala kayong devotion time, napakahalaga ng devotion time sa isang Kristiyano. Dito talaga tayo lalago. Huwag tayo makakalimot na dumaan ang isang araw, hindi naman lang nasabi na, Lord, kumusta po kayo? Lord, salamat sa panibagong buhay. Lord, salamat sa mga napakaraming challenges. Lord, hindi naman alam ko ano mangyayari sa hapon na ito, sa araw na ito, pero alam ko na andyan ka lagi parado sa akin. Amen. Ganun po tayo. Let it be our desire. Make it your passion, make it your desire. Sabi po ng ating Panginoon, draw near to God
and He will draw near to you. Pangalawa po, no? Number 2 fruit that I want you all to always produce is the fruit of growing. Sabihin niyo nga po, growing. Asa na daw po ba tayo sa ating paglago? Nakikita po ba natin sa ating mga sarili na lumalago tayo? Nakikita po ba ng iba yung paglago natin? The Bible said that we have to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. At kapag gusto daw po natin lumago, babalik at babalik pa rin tayo doon po sa sinabi ni John the Baptist na He must increase and I must decrease. He must become greater and I must become lesser. Kailangan daw po na babawasan tayo, kailangan na dadagdagan si Kristo sa buhay natin. Ano po ba yung kailangan natin bawasan na pinababawasan sa ating Panginoon? Ano po ba yung pinadadagdagan sa atin ng ating Diyos? Ang buhay Kristiyano po ba natin ay kung ikukumpara mo noon, noong unang taon na nagpunta ka dito sa Mount Moriah at ngayon 8 years na po tayo, may pinagkaiba po ba sa pamumuhay mo bilang sa Kristiyano? When you look at yourself, do you look like more and more Jesus? As day, as months, as years go on. Na kahit hindi po sinasabi ng tao o sinasabi mo na Kristiyano ka, alam nila kasi nakikita nila sa pamumuhay. May kakaiba na talaga sa iyo. Hindi po nila mapaliwanag. At kapag nakita nila, ay, kasi pala, Kristiyano pala yan. Kaya pala ganyan. Saan na po tayo sa paglakad natin bilang mga Kristiyano? As we celebrate 8 years dito po sa Mount Moriah. Mas nakaunawa ka na ba ngayon? O ikaw pa rin ang inuunawa? Amen. Nakakapagpatawad ka na ba ngayon? Yes, ang ating o hindi pa po? Pastor, napatawad ko na siya pero ayaw ko na sa kanya. Are we growing? Ito po ang tanong sa atin ng Panginoon. Lumalalim po ba tayo kasi naunawaan na natin bakit ka naging Kristiyano? Hindi aksidente bakit ka nakakilala? Lumalalim po ba tayo? And again, sa Macau po lagi ko po pinapaalala sa church at sasabihin ko po sa inyo, hindi mo hahayaan ng kaaway na lumalim po tayo. Kaya kailangan tayo mismo ang lumalaban. Ang gusto ko magpakalan. I want to read to you a passage and I encourage you na pwede niyo itong gawing devotion na kahit paulit-ulit kasi ito po yung picture na nagpapakita ng isang lumalabong Kristiyano. Sino po rin yung gustong lumabog bilang isang Kristiyano? Amen. Yes, that is our purpose. No? So I want to read to you in Ephesians chapter 4, verse 17.
Ang sabi po doon, ang bagong buhay kay Kristo. Sa pangalan ng Panginoon, binabanaan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kapuluhan ang kanilang iniisip. At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupang kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan na sa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwin na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag lang magnanakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling kabubuhay at makakatulong sa mga nangangailangan. Natutuwa po ako dito. Pansinin niyo po ito, no? Ito yung makikita mo talaga sa isang taong binago ng Diyos. Dati magnanakaw siya. Pero ngayon, hindi na siya nagnanakaw. Natuto na siya magtrabaho. Tapos, yung kinikita niya, ngayon ay binibigay na niya sa iba. Na dati pinagnanakawan niya. Kaya nga, sabi po dito again, sa verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siyang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Sabihin mo lang sa katabi ninyo, sorry na. Huwag mo nang magalit sa akin. Alisin mo na yung sama ng loob mo sa akin. Poon at galit, huwag na kayong magbubuya. Hindi na kita sisigawan. Sabihin mo sa katabi. Manlalangin at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Are we growing? Nawa patuloy po tayo lumalang. And our last fruit that I want you to always produce for the glory of God is the fruit of growing. Una, fruit of knowing. We know the Lord. And then fruit of growing. Kapag daw nangyari sa atin ito, mangyayari talaga ito. You will now grow. The fruit of growing. Again, I thank God na dinala po kami dito ng ating Panginoon sa Mount Moriah, Narvacan, Logoso. Sabi ko nga po kanina, pangarap lang, ngayon po, napipisil-pisil ko na po ang pastor.
Nagkakausap na po kami personal. And if there is one thing na gusto ko pong maalala niyo sa napakadami ko pong kwento, simula pa po kagabi, ay yung kwento ko po ng aking buhay. Kung paano tayo binago ng Diyos. Ito po ang kwento natin. Paano tayo nakakilala. Kasi personal po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Personal ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Siya po yung umabot sa atin. Siya po ang nagbigay. Tayo po ang tumanggap ng pagmamahal ng Diyos. Kaya ikwento po natin ito sa napakadaming tao na nangangailangan pa po ng Panginoon. Ikwento natin si Kristo. Huwag tayong magsawa na mag-invite. Huwag tayong magsawa na manalangin. Dali natin sila dito. Kasi po, sabi nga ng kinanta natin kanina, no, naalala ko po, pagdating ng araw, magkikita-kita tayo sa langit. Sino po rin yung pupunta ng langit? Yung nasa taas, hindi ata pupunta ng langit. No? Pupunta po ba tayo sa langit? Pupunta po tayo sa langit. Yeah? And one day, maraming tao po ang magpapasalamat sa atin. Mga tao na hindi mo naman matandaan bakit nagpapasalamat sa iyo. Pero dahil nagpagamit ka sa Panginoon, nag-invite ka, nanalangin ka, hindi ka tumigil, humayo ka at sila din po ay nakarinig, nakatanggap, at sila po ay magpapasalamat sa atin dahil sila ay naligtas. Kasi tayo rin po, we are a product of a person na nanalangin sa atin, nag-invite sa atin. Wala tayo rito kung walang nag-reach out sa atin, kung walang nagtyaga sa atin. Kaya tayo rin po, huwag tayo mahihiyang mag-invite, magsasawang, magsalita na, atin tayo, punta tayo doon, makinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi po, si Kristo po, iyan po ang gusto natin, gusto niyang gawin natin. So can I invite again everyone? And I want to end with a prayer bilang pagpapasalamat. Tayo pong lahat ay tumayo. Again, I want to offer my prayer to you all. Di pa po tapos ang ating gawain. I just want to pray na maipanalangin po ang bawat isa sa inyo. Again, huwag niyo po kakalimutan yung pinag-aralan natin. Ano po yung unang fruit? The fruit of knowing. Huwag kang magsasawa na kilalanin si Kristo. Every day of your life, laging bago kung sino ang Diyos sa iyo. Laging bago. And then the fruit of growing. Dapat kung ano yung nakaraan, iba na ngayon. Yung wangis ni Kristo nakikita na po sa ating araw-araw. And as we go on to the third, the fruit of growing, bawat isa po sa atin na kaluluwa, napakahalaga sa mata ng Diyos. Isa lamang daw po, di po ba? Iiwanan niya yung 99, hahanapin niya yung isa, kasi napakahalaga yun eh. Kaya, hanapin natin yung nawawala pa. Mag-invite tayo, mag-share tayo, ay sabihin nilang okay, ang boring, hindi po. Kasi hindi ko ata kaya yun eh. Hindi po natin kaya ito. Ang Diyos po, ang makakagawa lamang dito sa atin din. Amen. Ang paggamit lamang po natin. Amen. I want to pray, and I want to leave you a blessing. Tayo lahat ay pagdalihan niyo ko. Let us give this time as I pray. Sa bawat isa po pinalilito. Sa bawat sulok po. Panginoon, maraming salamat. Lahat po ng bagay, Panginoon, kinatagpo niyo po, pinagtagpo niyo po sa amin.
Lord, in this place. Kayo po ang pinakamahalaga sa lugar na ito. At kayo po ay gumalaw sa buhay po ng inyong pong mga anak. Lord, I speak blessing, Lord, upon Mount Moriah, Global Ministry International, Narbacan, Ilocos Sur, Panginoon. Lord, alam niyo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Lord, na nandito. Kaya, Panginoon, hawakan niyo po sila, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Continue, Lord, na sabi niyo nga po kung ano po, na umpisahan niyo po, God, tapat ka po, God, na tatapusin po ito sa kanila, God. Lord, use your church for your glory. Lord, sa panguna po ng aming pastor, salamat sa buhay niyo, O God. I speak blessing to him, blessing to his family. Lord, blessing, Panginoon, sa mga leaders na nasasakupan niyo, Panginoon. Lord, sa bawat na dumadalo, Panginoon, dito, Lord, I speak blessing, Lord, upon them. Lord, sa desire po ng puso niyo, nakatagpo niyo po ito, Panginoon, palaguin niyo po ang iglesia po nito, Panginoon. Umapak po, Panginoon, sila sa challenge ng paglago na marami po ang mga kilala sa pamagitan ng paggamit po ng kanilang mga buhay. Lord, ano man po ang sakit at karamdaman po na naranasan po ng aming mga mahal na Mount Morena Barca, may mga sakit at karamdaman, Lord, pagalingin niyo po, Panginoon, sila. Hawakan niyo po, Panginoon, sila. Lord, kung dumaranas po, Lord, ng financial needs, Panginoon, Panginoon, buksan niyo po, Panginoon, ang iyong pong blessing sa buhay po ng iyong mga anak, O God. Supply niyo po ang pangailangan ko ng bawat isa. And most of all, Lord, spiritual hunger, O God. Lagi po kami mauuhaw, Panginoon, sa inyo. Na kahit po natapos po ang aming anniversary, ay patuloy pa rin natin po yung saya namin, pagpapasalamat namin, dahil kayo po ay tapat sa buhay po namin. Bless, Lord, your people. Bless, Lord, our loved ones, na mga nire-represent po na family po ng bawat isa na nandito. Bless niyo po ang aming mga bisita, saan man po, Lord, si Lord at galing, pagpalain niyo po ang kanilang mga pamilya. Lord, bless our country, Lord. We lift you, Lord, our nation. Hindi kami magsasawa na inuhod, idalangin, Panginoon, ang aming bansa because kayo po lamang ang makakapagpagaling, Panginoon, sa aming bansa. Hindi mawala. Bless, Lord, our president, our leaders. Lord, mag-raise up ka, Panginoon, mga leaders, mga pinuno na bitako sa inyo na maglilingkod po talaga ng totoo sa aming bansa. Para po, Panginoon, ang kabuhayan po namin mga Pilipino ay maging maayos po. Wala po imposible sa buhay. Salamat po muli, O God. Salamat sa paggamit niyo po sa akin. I am humbled, Lord, for bringing me here, and I cannot thank you enough. I live, Lord, blessing, Lord, sa inyo pong church dito sa Mount Moriah. Salamat po muli. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name I pray. Everybody say, Amen. God bless you. From the bottom of our hearts, on behalf of Macau, the Philippines of Macau, we extend our congratulations at pagmamahal po natin sa inyo. God bless po. Salamat po.